O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Ang iyong pag-like sa ating video ay malaking tulong para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng Anime Recap Tagalog. Isang babae ang naglalakad sa madilim na daan nang bigla na lang siyang dukutin ng mga Meniakis na grupo ng kalalakihan. Sa kapuwersahan nilang G nagahasa ang babae sa kabila ng pagmamakawan nito. Maging ang driver ng van ay pinilit din pala nila kaya wala itong magawa kundi sundin lang ang mga masamang loob. Ngunit nagulat ang driver nang biglang tumigil ang ingay sa likod at sumilip ang babae. Sinabi ng babae na target nito ang leader ng mga masamang loob pero pinatay na niyang lahat ang mga rapist na nasa likod. Saka binalaan ng driver na papatayin din kapag tumigil ito sa pag-drive. Kalaunan ay nagpunta sila ng basurahan kung saan nasuka ang driver dahil sa nangyari. Pero mas nagulat siya dahil mas marami pa palang mga patay na tao ang tinapon doon ng babae. May kausap ang babae sa telepono kaya nagkaroon ng pagkakataon ang driver na tumakbo. Umakyat siya sa maraming basurang mga sasakyan at nagulat siya nang makita ang malinis na space sa gitna ng mga basura. Isang lalaki ang biglang nagsalita na sinabing isa daw itong Ring. Nagpatulong ang driver dahil natatakot ito sa high school girl na killer. Pero sinabi ng lalaki na isa kasing uri ng halimaw ang nakita niyang babae. Saka biglang nagbago ang anyo ng lalaki na naging maskuladong taong leon, kaya nagulantang ang driver sa takot. Tigok na sana siya kung hindi siya niligtas ng babae na may abs at hinayla siya palayo sa leon. Sinabi ng lalaki na uuwi na siya pero pinigilan siya ng babae. Tumulak ang driver pero aksidente niyang nahawakan ng bundok na sa kanan. Kaya sinuntok siya ng batang babae. Ipinaliwanag ni Hitomi na maglalaban sila ng halimaw na leon sa lugar na iyon. At kung mananalo ang babae ay mabubuhay ang driver. Ngunit tigok siya kapag natalo si Hitomi. Saka nagbago ng anyo si Hitomi na isa rin palang klase ng halimaw. Lumapit si Hitomi sa leon at sinabing feeling niya ay mas malakas siya dito. Pero sa isang iglap ay tinapon ng leon si Hitomi sa gilid ng ring. Saka din agad na pinagsusuntok ito sa lupa. Pero balewala ang pag-atake ng leon sa ating bida na sinasabayan lang ang mga pag-atake ng leon sa kanya. Muling nahuli ng leon si Hitomi kaya natakot ang driver na nais tumakbo. Ngunit muli siyang nahigop pabalik sa ring nang umungol ang leon habang patuloy na binubugbog si Hitomi gamit ang malalakas nitong suntok. Ngunit nasaktan ng leon nang matanggal ang ilang daliri nito dahil kinagat pala ito ni Hitomi sa kadinura. Ipinakita ang hayop kung saan nagmula ang mutation ni Hitomi. At ito ang honey badger na isang klase ng matibay na predator. Naiinis ang leon na minamaliit si Hitomi. Ngunit ginamit na ni Hitomi ang matalas na mga kuko at hiniwa ang katawan ng lion monster na bumagsak at namatay. Lahat pala ng mga pangyayaring iyon ay kitang-kita ng mga nanonood sa underground fight na iyon gamit ang satellite. Kaya alam nilang si Hitomi ang nanalo laban kay Leon. Kinabukasan ay nagising si Yuya na inakalang panaginip ang nangyari. Pero nahawakan niya ang siopaw ni Hitomi na katabi pala niyang natulog. Naalala ng lalaki na pagkatapos matalo ni Hitomi ang Leon ay sinabi nitong hindi na niya kailangan pa si Yuya. Ngunit nagbago ang ekspresyon nito nang yakapin siya ni Yuya at nagpasalamat dahil sa pagligtas nito sa kanya laban sa Leon. At kahit halimaw ay nag-alala pa rin si Yuya para sa high school girl na muling naging tao. Kalaunan ay kumain sila sa isang resto kung saan masayang kumakain ng sweet si Hitomi na parang normal na tao. Kaya nakyutan sa kanya si Yuya. Walang ano-ano ay humingi ng patawad ang nagseryosong si Hitomi. Akala ni Yuya kung siya ang kausap, ngunit dumating pala ang guardian ni Hitomi na si Raichi. Kaya parang naging maamong aso si Hitomi na hinimas sa ulo. Nagulat si Yuya dahil alam lahat ni Raichi ang tungkol sa kanya. Isa pala itong director at trabaho niyang ayusin ang laban ng mga fighter beast sa underground match na iyon. Ipinaliwanag ni Raichi ang tungkol sa mga Zaibatsu na organisasyon na mas mataas pa kaysa sa gobyerno ng Japan. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang fighter na halimaw para kumatawan sa kanila. Inayos na din ni Raichi ang pagkamatay ng mga kakilala ni Yuya at pinalabas na aksidente sa kalsada. Humingi ulit ng patawad si Yuya dahil hindi niya alam na rapist ang mga kaibigan. Kaya naiinis si Hitomi na sinabing manyak din siya. Pero natigil sila nang sabihin ni Raichi na babantayan ni Hitomi si Yuya dahil may mahalaga itong papel sa mga paparating pang laban ni Hitomi. Bago umalis si Raichi ay iniwan niya ang maraming pera kay Yuya saka din daw ito taken pagkatapos ng ilang araw. Sa kwarto ay nalaman ng dalawa na aabot daw sa 100 million yen ang pera na bigay ni Raichi. Inutusan ni Hitomi si Yuya na magpunta ng 7-Eleven para bumili ng matamis na pagkain. Sa daan pa uwi ay napapangiti si Yuya dahil may kasama siyang chick sa boarding. Napukaw ang atensyon niya nang may lumapit na babae. Biglang ipinakita nito ang dibdib at walang nagawa ang na-hypnotize na lalaki kundi si pati ng view sa harap niya. Ngunit bigla siyang natusok ng matulis na bagay sa legs. At nalaman niyang mula pala ito sa katawan ng babae.
Kapalit daw nito yung pagtitig ng lalaki sa dibdib na ipinakita ng babae. Tinusok ng babae ang ilong ni Yuya at nagtanong kung nasaan si Hitomi. Pero nasa likod na pala niya si Hitomi. Umatake ang kalaban pero mabilis umilag-ilag si Hitomi sa mga tusok-tusok ng kalaban. Sinabi ni Hitomi na sinadya niyang gamitin si Yuya pangpain sa kalaban at epektibo ito. Nagpakilala ang babae na si Ryoko at nag-transform ito sa pagiging tao na porcupine. Kaya naging tao na honey badger ulit si Hitomi. Walang sinayang na oras si Ryoko at agad na inatake si Hitomi ng tusok-tusok nito. Kaya napapa-atras si Hitomi na umilag-ilag sa mga parang ulan na tusok mula kay Ryoko. Nagawa ni Ryoko na makorner si Hitomi at magamitan ng special attack. Kaya inakala ni Yuya na patay na si Hitomi. Pinagbalingan ni Ryoko ang kawawang lalaki. Pero natigil siya nang makita ang muling pagbangon ni Hitomi. Sinabi ng bida na parang masahe daw ang tusok-tusok na iyon ni Ryoko dahil makapal ang balat ni Hitomi. At nang muli silang magsalpukan ay dagwang bumagsak si Ryoko padapa. Papatayin na sana siya ni Hitomi ngunit pinigilan siya ni Yuya na sinabing huwag siyang basta-basta papatay. Kaya nakabangon pa si Ryoko na binalak pang manlaban. Ngunit bigla siyang dinaluhong ng isang lalaki at naitapon sa isang gilid. Nagtanong ang lalaki kung si Hitomi ba ang tumalo kay Leo. At nang makumpirma nito ay agad siyang lumuhod at nagpatulong sa bida. Sa apartment ay nagpakilala si Ichinosok na isang brute mula sa Ikaida Zaibatsu. Inanyayahan nito si Hitomi na sumali sa kanilang Zaibatsu, ngunit ayaw ni Hitomi dahil feeling niya ay siya daw ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Gusto ni Yuya na pumayag sa alok ni Ichinosok dahil mas magiging ligtas siya kapag ganon. Naiinis si Hitomi na hinamon si Ichinosok dahil sinabi nitong hindi sapat ang lakas para manalo sa tournament. Saktong nakatanggap ng text si Yuya na pinakita kay Hitomi. Kaya tinignan din ni Hitomi ang phone at may text si Raichi sa kanya. Naging mabait na naman ito at agad na pumayag agad sa nais ni Ichinosok at magiging part-time representative daw siya ng Zaibatsu na boss ni Taba. Sa isip ni Ichinosok ay napahanga siya kay Yuya dahil isang tingin lang daw nito kay Hitomi ay pumayag na agad ang babae sa alok niya. Natulog silang lahat sa apartment ng gabing iyon pero kawawa ang tao dahil malakas ang hilik ni Ichinosok tapos sinisipa pa siya ni Hitomi. Pero napamalagit siya nang gisingin siya ni Hitomi dahil nakakita siya ng isang bagay na dapat itinatago. Nakita niyang naka-uniform si Hitomi dahil sasama daw ito sa paaralang pinapasukan ni Yuya. Sa school ay binati ng isang taba si Yuya. Pero gulat na gulat ito nang makitang kasama ni Yuya ang isang chicks na high school girl. Lalo na nang sabihin ni Hitomi na nakatira siya sa apartment ni Yuya. Nabuburyong si Hitomi dahil walang pogi sa school. Tapos naong magsalita ang dumating na matandang guro ay mas nainis siya dahil uugod-ugod na ito. Nagpunta na lang siya ng banyo para mag-isip. Ngunit isang maninalipang dumating at pinagmasdan ang ginagawa niya. Pumasok si Arusa na nagpakilalang isa ding may kakayahang maging halimaw. Saka mabilis nitong hinawakan ang panty ni Hitomi. Kaya agad tinapon ni Hitomi ang babae na magaan sa mga paa nito at sinabing ang goal lang niya sa araw na iyon ay para nakawin ang panty ng bida. Hinabol ni Hitomi si Arusa na mabilis ang pagtakbo palayo. Sa hallway ay nabangga ni Hitomi si Yuya at napabukangkang ito sa harap niya. Kaya nakita ng lalaki ang pangarap nito at napanganga na lang sa hindi inaasahang panoramic view. Patuloy na hinabol ni Hitomi si Arusa hanggang makarating sila sa kakahuyan sa labas ng paaralan. At doon ay tumalbog si Arusa at mabilis na nahuli ang nasorpresa na Hitomi na natamba sa lupa. Cheetah pala ang kapangyarihan ni Arusa na sinugat ang leeg ni Hitomi dahil wala daw itong proteksyon tulad ng likod niya. Sasaktan pa sana ni Arusa si Hitomi ngunit napaatras siya dahil kinagat ni Hitomi ang kamay niya nang hindi niya inasahan. Muli sanang aatake si Arusa na sinabing seryoso na sa laban, ngunit natigil sila ng isa pang brute na oso ang dumating na tinamba ang puno sa gitna nila. Dumating din si Shouta na nagpaliwanag at sinabi kay Arusa na bawal na niyang galawin at saktan si Hitomi. Nagmeeting daw ang mga Zaibatsu at bawat isa ay pumayag sa paparating na tournament ng mga halimaw na kumakatawan sa mga Zaibatsu. At wala munang maglalaban hanggat di dumarating ang araw ng kompetisyon. Binalak patayin ni Hitomi si Shouta ngunit bigla itong naglaho. Kaya umatake ang oso sa sumangga na Hitomi. Sinabi ni Hitomi na istorbo kasi si Shouta kaya niya ito inatake. Aatake pa sana si Hitomi sa oso pero pinigilan na siya ni Arusa. Ayos lang din si Shouta na bumaba mula sa puno at umalis na sila ng taong oso dahil nasabi na nila ang mensahe. Samantala ay walang kaalam-alam si Hitomi na sinisilip pala ng isang nakatelescope ang legs niyang walang panty. Padila-dila pa ito na sinabi sa kasama na paglalaroan niya muna si Hitomi bago ito patayin. Dahil sa nalaman ay binuntutan na ni Arusa si Hitomi para bantayan na hindi makapanakit ng iba pang brute. Dahil kasama ni Yuya pareho ang dalawang chicks at nakita sila ng baboy at ng tropa nitong Virgin Boys.
ay sinabi ng mga ito na kailangan ng mga chicks na isuot ang ibinigay nilang makitid na costume. Ayaw sana ni Hitomi na sinabing papatayin ang mga manyak. Ngunit sinabi ni Arusa na tuturuan niya si Hitomi kung paano maging tao. Saka ipinakita nito ang tenga na partial transformation niya. Nais malaman ni Hitomi ang sekreto kung paano ito gawin, ngunit agad tinanggal ni Arusa ang palda ni Hitomi kaya tumakbo na lang palabas si Yuya. At paglabas niya ay nakita ang mga naghihintay na matatabang pangit na sabik sa naka-cosplay na mga chicks. Paglabas ng dalawang chicks ay umusok sa saya ang ilong ng mga lalaking nanonood ng kanilang outfit. Noong una ay nagtataka si Hitomi kung bakit sila pinagpo-post ng mga lalaki. Pero dahil sa palakpakan ng mga manyak ay nagustuhan naman ito ng bida at nag-post pa more ng kanyang pinagbabawal na jutsu. Dahil may girls business na pinuntahan sina Hitomi at Arusa ay umuwi ng mag-isa si Yuya. Ngunit pagpasok niya ng apartment ay nagulat siya nang makita ang tao na version ni Leo na binati siya. Pero sinabi ng isang boss na babae na si Yoko na iwanan muna sila ni Leo para mag-usap. Sinabi ni Yoko na dapat nang umatras si Yuya sa tournament dahil marami pang grupo ng mga halimaw ang sasali sa laban at tiyak na mamamatay si Hitomi kapag nagkaganon. Maging si Yuya ay dapat ding umatras dahil siya ang financer ni Hitomi at kasama din siya sa laro dahil siya ang manager ng brute na lumalaban. Samantala ay sinabihan din ni Arusa si Hitomi na palitan si Yuya na financer nito dahil bugok ito at walang katali-talino. Ngunit sinabi ng babae na ayos na siya kay Yuya dahil madali niya itong makontrol. Balik kay Yuya at Yoko ay sinabi ni Yuya na natatakot siyang baka patayin ni Hitomi kapag pinigilan niya ang kasiyahan nito. Kaya naiinis na umalis sina Yoko at si Leo na kasama nito. Pag-uwi ni Hitomi ay sinabi nito kaagad na sasali siya sa tournament. At kasama niya si Achinusok. Ngunit sinabi ng mukhang sumo na kailangan pa nila ng ikatlong brute para sa contest. Naghanap sila ng pwedeng makasali sa grupo nila pero hindi sila pinagbigyan ng tadhana. Dahil last option nila ang taong rabbit na si Uy ay nagmakaawa si Ichinusuke na sumali ito sa grupo nila. Sinabi ni Ichinusuke na kapag nanalo sila sa tournament ay makikilala sila. Ngunit kapag natalo ay mamamatay sila. Kaya natakot si Uy. Sinabi naman ni Hitomi na kahit rabbit ay may magandang skill. At ito ang maging pain sa mga kalaban na halimaw. Kaya mas natakot si Uy at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Yuya para kumbinsihin at ipinaliwanag ng babae na rabbit lang siya at magaling lang sa pagtakbo. Pero sinabi ni Yuya na siya mismo ay matatakotin at mahina ngunit ginagawa ang kaya para may gamit sa mundo. Napatago sa takot si Uy nang biglang may magpatama sa kanila ng dugo. Agad na naging rabbit si Uy at pinilit maghukay sa lupa. Ngunit nataman siya ng dugo na pinatama ng kalaban at nadumihan ng mga kamay niya, pero wala naman siyang sugat. Lumabas si Akemi na siyang umatake na isa palang horned lizard. Sinabi nitong naroon siya para bigyan ng leksyon si Uy na huwag sumali sa tournament. Muling nadaplisan si Uy sa buhok kaya mabilis itong napatakbo. Ngunit naabutan siya ni Akemi na balak sana siyang muling patamaan ng water gun na dugo. Tigok sana si Uy pero dumating na ang nakialam na Hitomi at napa-atras si Akemi. Aatake sana si Hitomi ng matutulis na kuko ngunit wala tigil ang pagpapatama ni Akemi ng mga dugo na bala kaya napatigil ang bida. Napansin ng dalawang bida na maraming bala na dugo ang pumapatama sa kanila. Kaya ginamit ni Uy ang tenga na may radar at napansin ng isa pang kalaban na nagmumula sa likod ni Akemi. Kaya kumuha ng bakal si Hitomi at binato ang nasa likod ni Akemi kaya natamba din ito. Saka din mabilis na tinalo ng bida ang dalawang kalaban na horned lizard. Pagdating ni Yuya at Achinusok ay nakita nila ang dalawang natalo na kambal na Akemi na inutusan ng kalaban nilang grupo. Sinabi ni Hitomi na bubuhayin sina Akemi pero kailangan nilang ikalat na si Uy ang tumalo sa kanilang dalawa. Saka din umalis ang mga ito. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng self-confidence si Uy dahil nanalo siya sa laban. At masaya siyang sumali sa grupo ni Yuya. Dumating ang araw ng tournament at nagpunta sila sa party ng mga halimaw. Doon ay binati sila ni Leo na hindi daw maalala ni Hitomi na ito pala ang tinalo niyang malakas na leon. Lumapit ang isang nagngangalang Taiga na isang tiger ang animal form. At ito ang nakakaribal ni Leo sa tournament na iyon. Ito pala ang kapatid ni Arusa na cheetah. Nag-uusap sina Taiga at Leo nang makisabat si Hitomi na nais daw nitong makalaban ang malakas na tiger. Kaya nasabi na lang ng umalis na Taiga na magiging mahina ang mga kalaban niya sa paparating na tournament. Biglang namatay ang ilaw at lumabas si Raichi na binati silang lahat. Siya ang director ng tournament at ipinakita ang isang isla sa Pilipinas kung saan maglalaban ang mga halimaw. Baka ito yung isla sa Visayas kung saan maraming manananggal. Sinabi nitong sa isla kapag napasok ng mga brutes ang isang ring ay dapat silang maglaban. Kahit mag-rumble daw sila doon at hindi one-on-one ang laban basta isa lang ang mananalo bilang kampyon. Umalis si Uy para magbanyo.
Pero nagulat siya nang makakita ng babaeng nasobrahan sa sarap na bumagsak sa sahig. Minolestya pala ito ni Den na isa ding brute. Nakita niya si Uy at hinuli para gawing panghimagas. Pero natigil siya nang dumating ang mga kasama niyang brute din. Pagdating ni Hitomi ay agad na lumapit si Uy sa kanya dahil sa takot. At game na game sana sa laban ng bida at Den. Pero tinawag ni Ryuki ang kasamang manyak at umalis na sila. Pagdating nila sa isla ay naghanda ang mga brutes ng 4 na Zaibatsu na sasali sa tournament. Umupo din sa digital na long table ang mga financer na kasali sa tournament para maglaro. Sa labas ay nagtanong si Hitomi kung ano ang gamit ng kwintas nito. Kaya sinabi ng mga butlers na para marinig nila ang utos ng kanilang mga financers. At kapag matigas daw ang ulo niya at hindi nakikinig ay pwede itong sumabog. Sa long table ay katabi ni Yuya si Yoko at ng iba pang mga professional na players. Sa isip nila ay minamaliit nila si Yuya dahil high school lang ito at baguhan sa laro. Pero nagulat sila nang piliin ni Yuya ang magandang spot para kay Hitomi. Nag-usap na pala sila ni Hitomi at ang babae ang magsasabi ng pipiliin na spot ni Yuya. Nag-sign language ang babae na tinitignan ni Yuya sa monitor. Dahil dito ay nainis si Yoko na sinabi sa sarili na gawing basahan si Yuya. Sa battlefield ay hindi nakilala agad ni Hitomi ang pangit na dumating na si Jerome. Ngunit naging ber ito na siya yung nakasalubong niya sa gubat noong muntik silang maglaban ni Arusa. Bago ang laban ay sinabi na ni Leo kay Jerome ang estilo ni Hitomi sa pakikipaglaban. Kaya siya natalo sa laban nila dahil sinasadya daw ng babae na magpanggap na mahina para malaman ang pag-atake ng kalaban nito. Kaya sinabi ni Leo na patayin na agad ni Jerome si Hitomi sa unang suntok niya. Kaya pag-umpisa pa lang ng laban ay buong lakas na ginamit ni Jerome ang kalmat ng oso. Pero hindi inasahan ng mga nanunood na sa isang tirada lang ay si Jerome ang bumagsak na duguan. Napagtanto ni Jerome na nakita na pala ni Hitomi ang kalmat attack niya noon kaya siya ang natalo. Saka sinabi ni Hitomi na maling galaw lang niya ay baka siya naman ang bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda ay naglalakad si Achinosok nang bigla siyang bumagsak dahil kinolmat siya ni Taiga sa likod. Akala ni Taiga kung panalo na siya at aalis na sana. Ngunit muling bumangon si Achinosok na naging hippopotamus at sinabing hindi siya ganon kadali matatalo. Bigla ding nagsalita si Shouta na nagmamasid sa itaas ng puno. Saka din nagsalita si Ryuji na isa pang brute. Naroon daw silang lahat para pag-isahan ang malakas na brute na si Taiga. Kaya mas masaya si Taiga dahil hindi daw siya mabuburyong sa laban. Sinabi ni Shouta na handa na siyang labanan si Taiga. Ngunit nauna si Ryuji na tumayo sa harap ng Tiger at sinabing siya na daw ang bahala. Naging taong buhaya ito na hinamon ng Tiger. Nagpalitan sila ng pag-atake ni Taiga ng ilang beses. At nang umatras si Taiga ay bigla siyang sinuntok ni Shouta na naging gorilya. Naiinis si Ryuji dahil nakialam ang unggoy. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang in-uppercut ni Taiga ang natamba na Shouta saka mabilis na hiniwa ang katawan ng buhaya gamit ang matalim na kuko. Kaya bagsak ang dalawa na parehong overconfidence. Sa ibang parte ng isla ay nasa likuran naman ni Kaide si Arusa na binubuntutan siya. Sinabi ni Arusa na naging cheetah na bago makapag-transform si Kaide ay madali lang siyang matatalo ng cheetah. Kaya hindi daw lalaban si Kaide na itinaas ang kamay. Ngunit mula sa sulok ay biglang nahuli ng katawan ng ahas si Arusa at minolestya ang bunganga nito. Ito pala yung manyak na si Den at ang power naman ay Cobra. Wala daw surveillance camera sa lugar na iyon kaya pwede niyang gawin ang lahat ng kahalayan na gusto kay Arusa. Kinagat ni Arusa ang buntot niya kaya isang malakas na paglagapak sa lupa ang naramdaman ng cheetah. Tatayo pa sana itong lalaban ngunit sinuntok din siya ni Kaide sa tiyan kaya mas nanghina ang babaeng cheetah. Hindi pa tapos si Kaide dahil tinadyakan at inapak-apakan pa niya ang tiyan at mukha ni Arusa na walang magawa habang sinabing patay na ang kapatid nitong si Taiga. Sa kinaroroonan ni Taiga ay tanging natitira si Aiko Nosuke na nais ding labanan ang Tiger kahit dehado siya. Ngunit inutusan bigla ng player ni Taiga na puntahan niya ang isang battle area. Kaso ay hindi nabantayan ni Taiga nang kagatin bigla ng buwaya ang legs niya. Kaya naisip ni Yuya na kapag hindi makagalaw agad si Taiga paalis ng ring na iyon ay sasabog ang nakakwintas sa kanya. Gamit ang malakas na panga ng buhaya ay binaliktad niya ang hindi na nakaiwas pang Taiga. Sa long table ay napaismed na lang ang player na si Shinoda dahil sa dirty tactics na strategy ng mga kalaban niya. Pero ginawa daw nila ito para magkaroon sila ng chance na manalo. Nakita ito ni Yuya na nagtataka dahil nakangiti pa rin ang mga tao doon kahit na alam nilang may mamamatay sa battlefield. Bagbog naman si Arusa sa kamay ni Kaide habang binibitin siya ni Den. Nang makaraos na si Kaide ay ipinaubaya na niya si Arusa sa manyak na ahas. Gamit ang ahas na katawan ay pinabakakan ni Den si Arusa saka pinakiramdaman ang mga pinagmamalaki ng babae. At pababagsakin na sana niya ang kuweba nang biglang may manghiwa sa katawan niya.
At napalingon sila nang si Hitomi ang dumating dahil pinagalaw pala ito ni Yuya kahit wala siyang utos. Dahil nakapanty lang ay mas na-excite si Den na makita si Hitomi. Umatake si Kaide na agad iniwasan ni Hitomi ngunit nataman pa rin siya sa likod. Dahil walang kamera sa pinaglalabanan ni Hitomi ay nagpadala ang organization ng camera crew. At pagbukas nila ng screen ay ipinakitang natatalo si Hitomi sa laban nila ni Kaide, kaya nagulat si Yuya na natatalo ang pambato. Isang butiki ang animal power ni Kaide kaya kapag nahawakan na niya ang kalaban ay hindi na ito nakakatakas. Kaya muli niyang nasipa ang hindi makalaban na Hitomi. Akala ni Yuya kung mamamatay na si Hitomi. Pero sinabi ng isa pang player na magtiwala lang siya sa kanyang brute. Nakita ni Den na nananalo si Kaide kaya balak na niyang paglaruan si Aruza. Ngunit bigla siyang pinagdugo sa mukha at napasigaw ang manyak. Pumagit na si Aruza kina Hitomi at Kaide. Saka nagpalit sila ng makakalaban. Hinarap ni Aruza si Kaide samantalang si Den naman ang nais labanan ni Hitomi. Sa players table ay sinabi ng isang babae na dati-rati ay mga walang sayad ang isinasali sa Dest Royal Tournament. Ngunit nang si Raichi na ang maging director ay hinayaan niyang kahit mga siraulo ay maging halimaw para lumaban. Kaya nang mag-transform si Den ay mukha talaga itong cobra. Umatake siya kay Hitomi na panay naman ang talon at ilag. Dahil dito ay mas naglaway si Den na gusto daw malawayin ang buong katawan ng babae. Samantala ay akala ni Kaide kung mabagal pa sa kanya si Cheetah. Ngunit nasugatan siya sa bilis ng pagkalmat ni Aruza. Samantala ay ipinakita si Ryuji na patuloy na winawasiwas si Taiga habang kagat-kagat ang paa nito. Ngunit hinawakan ni Taiga ang buhaya at sinabing dadalhin ito sa kabilang buhay. Nag-countdown ng bomba sa kwintas niya. Pero bago pa sila sumabog ay bigla silang binangga ng tackle ni Achinosok kaya naitapon si Ryuji at nakatalon naman si Taiga. Sinabi ni Achinosok na mahalaga pa rin ang buhay ng mga brute kahit nasa tournament sila. Naalala niya noong kunin siyang brute ni Seira at sinabi ng babae na mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa pagkapanalo sa tournament. Sa kabilang banda ay nagawang mahuli ni Manyak at mapuluputan ang buong katawan ni Hitomi. Ngunit mas malakas si Hitomi na tinulak lang ang pulupat ni Den. Nagulat si Achinosok dahil muling nakabangon si Ryuji na nagalit kung bakit siya nakialam. Sinabi ni Achinosok na kung sasabog silang dalawa ni Taiga ay tigok din siya. Ngunit nakita niya ang mabilis na paghilom ng sugat ng buhaya. Saka naging mas malaki pa ito at nais siyang patayin. Samantala ay nasasaktan si Den sa pagkalmat ni Hitomi sa katawan niya. Tumalon si Hitomi para sana atakehin ang ulo ng ahas. Ngunit pinalo siya ng buntot ng ahas ng malakas kaya siya muling bumagsak. Ginamit daw nito ang kakayahan ng kanyang dila para malaman ang galaw ng kalaban. Nainis ang babae na muling tumalon para umatake, ngunit bigla siyang nahilo. Dahil pala ito sa Cobra Mist na toxin mula sa laway ni Den. Sinabi ni Kaide na tatapusin na din ito ang kalaban na si Aruza. Saka nag-fully transform ito sa pagiging malaking butiki. Ginamit ni Aruza ang mabilis nitong pag-atake ngunit siya ang naitapon sa loob ng isang bahay dahil sa counter ni Kaide. Nakita ni Aruza ang malaking butiki na lumapit at pinulot siya gamit ang malagkit na kamay. Saka ginawa siyang pamakpok at pamunas sa mga pader. Masaya naman si Den na sinisipat ang bikini ni Hitomi. Saka inilabas nito ang dalawang ulo na ipapasok daw sa katawan ni Hitomi para kapag maramdaman ang sakit ay mapapasigaw ito. Ngunit hindi niya inakala na gising pala ang bida na winasak ang kamanyakan ng ahas na naputol. Hindi alam ni Den kung nagpanggap lang o talagang nalason si Hitomi. Ngunit dahil sa inis ay binalak niyang kagatin ito. Kaso ay siya ang hiniwa ni Hitomi gamit ang slash nito. Kaya nahati ang katawan ng manyak na inapakan ng sadista na Hitomi. Aalis na sana si Kaide dahil akala niyang patay na si Aruza. Ngunit bumangon ito na hinintay lang palang mabat-iwan siya ng malagkit na kamay ni Kaide. Saka dumating din si Hitomi na nagtanong kung bakit hindi pa sila tapos sa laban. Naitapon naman si Achinosok dahil sa lakas ng kalaban nitong buwaya. At papalapit na ito sa kanya nang matigil sila sa pagdating ni Kido na brute ni Yoko. Naiinis daw si Kido dahil nasa Saira ang mga kawawang puno. Sinabi ni Ryuji na uunahin niyang papatayin si Kido kapag lumapit ito. Pero nagulat siya nang magsalita si Shouta na buhay pa pala. Sinadya pala nitong magpatamba kanina nang atakehin siya ni Taiga. Pero ngayong nagsama na sila ni Kido ay tiyak ang panalo ng kanilang Zaibatsu. Ginamit ni Ryuji ang buntot at sinira ang ilan pang puno. Ito ang isa sa kanyang malakas na armas na pwedeng pamatay sa isang tirada lang. Ngunit sinangga-sangga lang ito ni Kido nang gamitin niya sa pag-atake. Kaya binalak ng buwaya na kagatin si Kido. Ngunit nabutas ang ulo ni Ryuji sa isang suntok lang ni Kido gamit ang kamao. Kaya bagsak ang patay na buwaya. Pero hindi pa rin ito tinigilan ni Kido na pinagsusuntok hanggang maduraj ang ulo. Sinabi ni Shouta na patay na daw ang kalaban. Ngunit nais daw itong maduraj ni Kido para gawing fertilizer para sa mga puno.
Inutusan ni Seira si Ichinosok na umalis, ngunit natunugan siya ni Shouta na naging gorilla at sinabing hindi siya makakatakas. Sumuntok ng malakas si Shouta, ngunit nagtaka siya dahil wala na doon si Ichinosok. Hinayla pala siya ni Uy na naghukay-hukay sa lupa kaya naligtas ang hippopotamus. Saka muling naghukay ang rabbit sa lupa. Samantala ay pinalipat din ng player nito si Kaide kaya nagpaalam sa mga kalaban na Arusa at Hitomi. Ngunit pag-alis niya ay alam niyang may isa pang brute doon nakasali. Dahil wala na si Kaide ay biglang tinulak ni Arusa si Hitomi para magpatuloy daw sila sa naudlot nilang paglalaban noon. Mas mabilis si Arusa na pinaikot-ikutan si Hitomi. At natamba si Hitomi na pinatungan ni Arusa. Sinabi ni Arusa na sa pagkakataon na iyon ay papatayin na niya si Hitomi. Ngunit papatayin pala sa sarap ang balak ng loko dahil nilaplap na niya ang pumalag noong una na Hitomi pero pumayag din. Pagdungaw ni Uy ay nakita niya si Shouta. Binalak siyang suntukin ng gorilla kaya agad tumalon ng rabbit para maligtas. At kitang-kita ni Yuya sa screen ang kawawang rabbit na hinahabol ng unggoy. Samantala nang tignan ng mga nanunood ang laban ni Hitomi at Arusa ay nagulat sila dahil nagkikiskisan sa sarap ang dalawang brute. Dahil pala ito sa power ng isa pang brute doon na si Kaori. Nagpalabas ito ng Pheromone kaya yung pakiramdam ng dalawang babae na pakikipaglaban sana ay naging kiskisan. Pagdating ni Kaide sa lokasyon kung saan siya pinadala para sana magsama sila ni Ryuji ay nagtaka siya kung bakit wala doon ang buwaya. Tapos nagulantang siya nang biglang magsalita si Taiga na naroon din pala na nasa tabi na niya. Bago pa man makapag fully transform si Kaide ay hiniwan na siya ni Taiga sa leeg. Kaya tigok ang babae na bumagsak sa lupa. At sa player's room ay natalo na ang Zaibatsu na Sumitomo. Masaya sana ang mga tao na pinapanood sina Hitomi at Izura, ngunit nagalit si Yoko na sinabi sa mga naroon na ituloy na nila ang laro. Sa isip kasi ni Yoko ay nais niyang manalo para mabawi ang lolo sa impluensya sa kanya ni Raichi na nagkaroon ng masamang epekto sa tournament. Akala ni Kaori kung hanggang mapagod at mawalan ng lakas sina Hitomi at Arusa saka sila titigil. Ngunit naalala ni Hitomi ang gusto nitong lalaki. Kaya sinapak niya si Arusa na naitapon. Saka din mabilis na binalak makalmat ang naglalabas ng pheromone na Kaori. Kaso ay dumating na si Taiga na tinulak at pinigilan siya. Samantala sa isang kwarto ay nagtipon ng pinuno ng mga Zaibatsu. Usapan ng mga ito na kung sino ang mananalo sa laro ay sila ang magkakaroon ng right sa epekto ng kanilang gene experiment sa economy. Ngunit sa isip ng kalbo na boss ni Ryuji ay nakita na nito na ang mananalo sa lahat ay walang iba kundi si Raichi na nag-e-eksperimento sa mga genes ng ginagawa nilang brute fighters. Ginising ni Taiga si Arusa na agad bumangon at sumali sa mga kagrupo. Sa isip ni Kaori ay malakas ang pheromone na pinalabas niya para maging bayot ang mga nasa paligid. Ngunit hindi naapektuhan sina Hitomi at Taiga na nagsimulang maglaban. Balak sanang sumali ni Kaori sa laban ng dalawang malakas ngunit sinabi ni Arusa na huwag silang sumali dahil baka masaktan lang sila. Muling nagpalitan ng pag-atake sina Taiga at Hitomi at nagulat si Hitomi dahil walang epekto kay Taiga ang pag-atake na ginamit niya noon kay Leo. Samantala ay patuloy lang sa pagtakbo si Uy palayo sa abnormal na unggoy na kamay lang ang malaki. Nang manotify siya ng kwintas na pinapalipat na siya ng kanilang player ay nagpa siya siyang bilisan ng paghuli sa rabbit. Kaya tinapunan niya ng mga puno ang dadaanan sana ni Uy kaya na-corner ang babae. Malakas daw ang suntok ng gorilla kaya nasira-sira ang mga puno na tinapon niya. Saka sinabi ni Shouta na naiinis siya sa mga mahihina dahil naalala niya ang dating sarili. Tigok na sana ang rabbit nang biglang dumating si Kido na sinabi kay Shouta na huwag sirain ang mga puno. Naalala ni Shouta na kinaiinisan ni Kido ang pagsira ng mga puno. Kaya naisip niyang suntukin na lang ito saka tumakbo. Sinuntok nga niya si Kido ngunit natanggal lang ang damit nito pero hindi nasaktan. Dahil sa takot ay pinagpapalo ni Shouta ng punong kahoy si Kido pero walang epekto. At dahil naalala niya ang mga dating bully sa paaralan ay mas lalong nainis si Shouta na ginamit ang gorilla hammer technique niya. Ngunit hinati lang siya ni Kido sa isang iglap kaya patay ang katawan niyang bumagsak. Dahil sa nakita ay natakot ang mga nanunood dahil sa lakas ni Kido. Maging si Uy ay nahihi dahil sa takot dahil sa nakitang pagkatay ni Kido sa isang malakas na gorilla. Akala ni Uy kung patay na siya pero biglang inutusan ni Yoko si Kido na lumipat sa gubat. Nasilip ni Den na buhay pa si Taiga kaya alam niyang patay na si Ryuji na kapatid nito. Umatake siya ngunit inapakan siya ni Hitomi sa lupa. Saka sinabi sa mga camera crew na kunin din ang kalahati ng katawan nito at tahiin para mabuhay pa. Dahil dito ay naalala ni Taiga noong nagpunta siya ng paaralan ni Leo. Binugbog niya lahat ng siga doon at nakaabot sa top floor ng paaralan kung saan naghihintay si Yugo na human version ni Leo. Sinuntok ni Taiga si Yugo ngunit sinanggalang ito ng Kingpin gamit ang isang kamay. Saka tinitigan si Taiga, ngunit sumuntok pa rin si Taiga sa mukha ni Leo na hindi nasaktan.
Kaya sinabi ni Leo na isa siyang leon at hari ng Pride. Nakikipaglaban lang siya sa mga kasing lakas niya. Saka ito umalis. Sinabi ni Taiga kay Hitomi na kahit Rabbit ay hindi pinapatawad ni Leo kung nakita niyang malakas ito. Kaya naisip niyang pinagbigyan lang ni Leo si Hitomi sa pagkatalo nito noon sa kanilang laban. Sa isang iglap ay tumalon si Taiga at inatake si Hitomi na naitapon. Nagpunta pala ng likod ni Hitomi ang tiger at hinampas sa likod si Hitomi. Ngunit tumayo pa rin si Hitomi na sinabing ang mananalo sa laban na iyon ay ang may mas malakas na kagat. Ipinakita ang nakalipas ni Yuya na hindi siya masamang tao kundi isa siyang madaling mamanipula ng ibang tao dahil sa kabaitan niya. Kaya nang sinabi ng mga dati niyang kaibigan na may kadate silang babae ay tinawagan siya para mag-drive. At doon na nangyari ang bangungot sa kanyang buhay. Muling pumosisyon ng laban si Hitomi, pero mabilis lang siyang naitapon ni Taiga. Pero muling tumayo si Hitomi para lumaban. Iniisip ni Hitomi na mahuhuli din niya si Taiga ngunit bigla siyang nahilo at nanghina at nagsuka ng dugo. Ganun pa man ay muli siyang pumosisyon sa laban. Biglang lumabas mula sa lupa si Uy na sinabing may nakita siyang lalaki na pinunit lang na parang papel ang isang unggoy at buwaya. Ngunit natakot siya nang mapagtanto na nasa likod pala niya si Taiga. Tumakbo siya ng mabilis ngunit natigil siyang bigla dahil naapektuhan siya ng pampalibog na kapangyarihan ni Kaori. Ito ay dahil instinct ng mga rabbit na mag-mate araw-araw kaya madali lang naging malabag si Uy. Nag-fully transform naman si Taiga na pumosisyon ng pag-atake na ginagamit lang niya kapag si Leo ang kalaban niya. Sinabi niyang malakas si Hitomi ngunit sa susunod niyang pag-atake ay papatayin na niya ito. Sa player's room ay sinabi ni Yoko kay Yuya na kasalanan niya dahil mamamatay na si Hitomi. Kaya magiging isa siyang murderer kapag hindi niya pinaalis si Hitomi sa lugar na iyon para mag-survive. Naalala ni Yuya na niligtas siya ni Hitomi ng ilang beses na. At nang sinabi noon ni Hitomi na kung maliligtas si Hitomi ay mabubuhay din siya. Kaya nagpa siya siyang panatilihin ang laban at magtiwala kay Hitomi. Sa pag-atake ni Taiga kay Hitomi ay nalaman na ng bida ang teknik ng tiger at hinarap ito. Ngunit malakas siya naitapon sa pagkakapalo ng buntot ng dumating na Kido. Kaya nakanganga si Hitomi na bumagsak. Inutusan pala ni Yoko si Kido na puntahan sina Taiga. Dahil kung sa kakahuyan sila maglaban ay baka babantayan lang ni Kido ang mga puno at matatalo siya. Naisip ni Yuya na inutakan lang siya ni Yoko para magamit si Hitomi na mapanatili sa lugar na iyon si Taiga kung saan walang puno. Ipinakita ang nakalipas noong pinuntahan ni na Yoko at Leo ang kulungan kung saan nakalagay si Kido. Sinabi ni Yoko na ang kalaban nila ay si Raichi na ginawa si Hitomi na against sa law of nature at dapat mawala. Dahil dito ay nagalit na tumayo si Kido at sinira ang rehas ng kulungan. Samantala ay nagawang masipa ni Rabbit si Kaori at makalayo saglit. Ngunit apektado pa rin ito ng pampalibog kaya muling bumagsak. At nang lapitan siya ni Kaori ay nahulog sa patibong ni Uy ang kalaban. Saka tinuhad ito ni Uy kaya nahulog si Kaori saka din niya tinabyunan ng lupa. Inatake naman ni Hitomi si Kido ng kalmat nito ngunit matigas ang katawan ni Kido at si Hitomi ang pinalo ng buntot. At agad din na sinundan ng nakakamatay na suntok kaya bumagsak si Hitomi. Papatayin na sana ni Kido si Hitomi gamit ang tusok ng buntot pero inatake siya ni Taiga sa likod kaya bumagsak si Kido. Sa isip ni Taiga ay naiinis siya dahil si Hitomi ang target ni Kido na inaagaw sa kanya. Kinolmat-kalmat ni Taiga ang makapal na mukha ni Kido. Saka iniwasan ang killer tail nito. Nagkaroon ng pagkakataon si Taiga na gamitin ang ultra attack nito at inakalang tapos na ang kalaban. Ngunit napailag siya sa buntot ni Kido na buhay pa pala. Saka mula sa usok ay lumabas ang fully transformed na itsura ni Kido. Isa siyang pangolin na matibay ang armor sa katawan. Naisip ng magkapatid na pusa na parang kutsilyo na nagkabuhol-buhol ang katawan ni Kido. At nang umatake si Taiga ay walang epekto ang kalmo niya kaya umilag-ilag na lang siya. Nagawa niyang muling mapatamba si Kido, ngunit naging bolang shield ang pangolin na naghihintay ng tsansa nito. Pagsuntok ni Taiga gamit ang kalmat ay natrap ang kanyang kamay sa loob ni Kido. Saka umikot ang pangolin kaya naputol ang kamay ni Taiga. Ganun pa man ay walang balak ni Taiga na tumigil sa laban at handa na siyang mamatay. Tumalbog si Kido para tapusin si Taiga. Ngunit binangga siya nang biglang lumabas na Achinosok. Alam ni Achinosok na mas matibay ang kaliskis ni Kido ngunit may lakas din siya kaya hinawakan niya si Kido. Kaso ay tinusok ni Kido ang malaki niyang tiyan, kaya bagsak din ang walang nagawa na hippopotamus. Sinamantala ni Taiga ang pagkakataon at kinolmat ang isang mata ni Kido na natanggal. Ngunit nakaka-counter ito agad at natusok ng buntot niya ang tiyan ni Taiga na bumagsak na rin. Kaya masaya si Yoko na tumayo at nagyabang dahil nanalo na daw siya. At kahit sino pang brute ang ailaban nila sa kanya ay wala silang magagawa. May tililing din pala itong itinatago. Naisip ni Uy na maghukay para maitago ang walang malay na katawan ni Hitomi.
Ngunit biglang nag-ilaw ang katawan ni Hitomi at bigla na lang itong tumalon dahil nakabawi na sa katawan. Naging iba din ang kulay ng balahibo niya na naging puti at muling excited na lumaban. Kaya nagulat si Yuya na nanonood sa screen. Naroon din si Raichi na alam ng natural na ipinanganak si Hitomi na nag-combine ang DNA ng brute at tao at hindi siya mula sa laboratorio. Ipinakita ang nakaraan noong kumakain si Raichi kasama ng isa nitong tauhan. Nang bigla na lang agawin ng isang mukhang unggoy ang pagkain niyang siopaw. Ito pala ang batang Hitomi na nagpatalon-talon sa tuktok ng gusali na agad ding sinundan ni Raichi. Noong una ay masungit si Hitomi. Natigil lang siya nang bigyan siya ni Raichi ng pagkain. Pero kinagat ni Hitomi ang kamay ni Raichi saka tinangay ang pagkain. Magnanakaw pala ng mga pagkain ang dati na buhay ni Hitomi. At nang isang araw na nagpapahinga siya sa tuktok ng gusali ay dumating ulit si Raichi na nagbigay ng pagkain. Ilang beses na nagpabalik-balik si Raichi para bigyan ng pagkain si Hitomi hanggang unti-unting maging maamo ito. Binigyan din niya ito ng damit na sinira ni Hitomi. Ngunit pagkaraan pa ng ilang try ay naintindihan ni Hitomi ang gamit ng damit. Isang araw na dumating siyang walang dalang pagkain ay tinalon siya ni Hitomi at kinagat sa ulo. Kaya na ospital ang kawawang Raichi. Ngunit sinabi nitong tao din si Hitomi at hindi lang hayop. Sinabi ng tauhan niyang huhulihin nila si Hitomi. Ngunit pinuntahan pa rin ni Raichi si Hitomi at kinakausap. At nagulat siya dahil sa unang pagkakataon ay nagsalita si Hitomi at nagawa nitong sabihin ang pangalan niya. Masaya sila nang biglang dumating ang tao ni Hitomi at binaril ng tranquilizer ang bata. Pero agad din na tumalon si Hitomi para tumakas. Kaya nainis si Raichi na sinuntok ang mukha ng tauhan nito at sinabing kailangan nilang hanapin agad si Hitomi. Samantala ay nawala ng malay si Hitomi sa pagtakbo at nakita siya ng ilang mga istambay. Nang madatnan sila ni Raichi at ng tao niya ay nakita nilang hawak-hawak ng mga manyak si Hitomi. Walang ano-ano na binugbog ng mga siga si Raichi at ng tao niya. Ngunit nanlaban si Raichi at sinuntok ang ilang tao sa kanilapitan si Hitomi. Pinangsangga niya ang sarili para kay Hitomi kahit na sinasaktan siya ng mga tao na balak ibenta si Hitomi. Ngunit bago pa man masaktan ng husto si Raichi ay dumating ang isang martial artist na babae at pinagsisipa ang mga siga na parang tae. Ito si Shinozaki na isa ding tao ni Raichi mula sa organization nila. Dito na tinawag ni Raichi si Hitomi na sumama sa kanya. Mula dito ay naging close sila ni Hitomi at naging tao na rin mag-isip si Hitomi. Nakangisi si Hitomi at dahil sa bilis ay hindi nakita ni Arusa nang banggay nito si Kido. Saka parang naging unggoy ulit si Hitomi na parang naglalaro lang habang inaatake si Kido na hindi makatama. Dahil feeling na pahiya ay inutusan ni Yoko na patayin na ni Kido si Hitomi. Kaya umatake nga si Kido na sinuntok si Hitomi na naitapon. Nakipagsabayan ng suntok si Hitomi pero dahil mas maliit ay napapalipad siya palayo. Isang ilaw ang nasagi ni Hitomi na muntik tumama sa mga puno. Pero agad itong sinalo ni Kido. Akala ng bida kung sumusuko na ito ngunit pinalo siya ng buntot ni Kido. Saka sunod-sunod ang pagtama ng pag-atake ni Kido sa nabugbog na Hitomi. Gamit ang matalim na kuko ay tinira ni Kido ang bida. Ngunit nakaiwas ito at nayakap ang paa niya. Saka din ginamit ang kalmat sa katawan ng nasugatan na Kido. Napatras si Kido na muling naging ball ang armor. Kaya napahanga si Hitomi sa tigas ng katawan nito. Hamampas ang buntot ni Kido pero umilag lang si Hitomi. Saka ginawang soccer ball ang pangolin patungo sa mga nasira na punong kahoy. Kaya napatayo si Kido na naalala ang nakalipas noong bata pa siya. May mga tanim siya noon na mga halaman na iniwan ng nanay niya sa kanya bago ito mamatay. Ngunit dumating ang tatay niya na sinira ang halaman at pinag-aapakan. Kaya nawala siya sa matinong pag-iisip at kumuha ng pamalo at pinagpapalo ang ama. Ngunit kasabay sa pagkakataon niyon na nahati niya ang isang kamay ni Hitomi. Naputol ang kamay ni Hitomi kaya siya napasigaw sa sakit. Samantalang galit naman na si Kido na lumapit at muling umatake ng hampas ng buntot. Nakailag si Hitomi at nagawa pang mag-counter ng kalmat na sinangga ni Kido. Pero ang bida ang muling nasaktan na naitapon. Naging agresibo si Kido na wala na siyang pakialam sa mga nasisirang puno ng buntot niya sa paligid. Sa isip kasi niya ay nasa nakalipas siya. Walang tigil siya sa pagtira kay Hitomi gamit ang malakas at matalim na buntot. Kaya natusok ang likod ng napasigaw na Hitomi sa sakit. Papatayin na sana ni Kido si Hitomi gamit ng matalas na kamay. Ngunit umilag si Hitomi na pinulot ang naputol na kamay, saka ginawang sibat na tinapon sa mukha ni Kido. Pagtalon ni Hitomi sa mukha ni Kido ay naalala ni Kido ang ina na kamukha ng bida. Kaya nagawa ni Hitomi na masaksak ang ulo ni Kido gamit ang sariling matulis na kuko. Bumagsak ang natalo na Kido habang sumigaw naman si Hitomi ng pagkapanalo nito. Nakita itong lahat ni Arusa at alam niyang mas malakas si Hitomi sa kanya at wala siyang laban sa bida. Dahil sa nangyari ay napasigaw si Yoko sa pagkatalo.
Akala ng lahat kung tapos na ang laban ngunit biglang natamba si Hitomi. Saka muling tumayo si Kido kaya muling nagyabang si Yoko. Ngunit sa isang iglap ay inislice ni Arusa ang leeg ni Kido. Kaya natigok ng tuluyan ng malakas na pangolin. Kaya muling nabigo ang pakiramdam ni Yoko na naiiyak. Sa isip ni Arusa ay hindi daw niya papatayin si Hitomi dahil sa pagtalo nito kay Kido. At akala niya kung siya na ang panalo sa tournament. Ngunit nagising si Uy na naalala na nasa tournament siya. At natakot siya nang makita si Arusa na balak siyang patayin. Tumakbo si Uy ngunit mas mabilis si Arusa na cheetah na nagpunta ng harap niya. Kaya feeling niya ay patay na siya. Muli siyang tumakbo at muling humabol si Arusa. Ngunit biglang napatid sa bato si Uy at nasipa ang panga ng humahabol na cheetah. At dahil nawala ng ulirat si Arusa ay nagdeklara ang mga nanonood na ang Ishida Zaibatsu ang nanalo. Sa table ng 4 na boss ng Zaibatsu ay sinabi ng nanalo na oras na para sa lolo ni Yoko na tumahimik at sila naman ang makinig sa nanalo ng Zaibatsu. Ngunit sinabi ni Miyabi na isa pang kalbo na alam na daw niya ang ginawa ng dalawang Zaibatsu na nakipagkasando kay Raichi para siguruhin ang pagkapanalo nila sa tournament. Saka biglang nawala ang ilaw na nag-brown out. Ipinakita ang battlefield kung saan namatay na lahat ng mga crew member na nagsushooting. Ito ay dahil sa ilang mga Hanyanggo na naroon din pala sa isla. Nagtaka si Uy kung bakit wala yung mga cameraman at workers na tumulong sa mga nasugatan. Nakailag siya nang bigla siyang tirahin ng dila ng mga Hanyanggo na mahilig sa chicks. Naglabasan din ng iba pang mga Hanyanggo na tauhan ni Miyabi kaya napatakbo at ilag si Uy. Ngunit napatid ulit siya ng isang bato kaya muli siyang natamba. At madali na lang siyang nahuli ng bastos na mahabang dila na pumapasok kung saan-saan. Biglang bumangon si Hitomi kaya natakot ang mga Hanyanggo. Ngunit naging siga ulit sila nang makitang nanghina ang bida at sinabing papasukin ng dila nila ang utak ng bida. Pero tigok agad ang dalawa nang balakan nila ng masama si Hitomi. Ngunit dahil pagod na si Hitomi ay nawalan ulit siya ng malay. Inutusan ng boss na Hanyanggo na patayin na ng kasama si Hitomi. Pero bago pa ito magawa ng bastos na dila, ay dumating bigla si Shinozaki at pinagsisipa ang mga assassin na brute ni Miyabi. Pagkatapos niyang matalo ang mga Hanyanggo ay muling nag-live ang MC at ipinagpatuloy ang live footage kaya nagsaya ang mga tao. Ipinakita niya ang mga bumagsak na mga brute, saka din nilapitan si Uy na nakatali pa rin sa bastos na dila para ma-interview. Samantala ay nahuli din ni Raichi si Miyabi na inamin na hindi siya makakapayag sa binabalak ng Bureau of Killing Bites. Naging halimaw ang security ni Miyabi na babaeng ahas. Ngunit sa isang iglap ay nahati ang mukha ni Miyabi dahil inatake siya ni Leo na dumating. Dahil walang laban ng ahas na babae ay lumuhad ito bilang pagsuko. Sinabi ng lolo ni Yoko na si Yozen na kamatayan ng parusa sa ginawa ni Miyabi. Sang-ayon naman si Raichi. Ngunit sinabi nitong mas malaki ang kasalanan ni Yozen. Dahil imbes na ang ekonomiya ng bansa ang pangunahing layunin ng kanilang bureau gamit ang lahat ng technology na na-develop nila, kasama ng pagkakaroon ng malalakas na halimaw, ay ginamit ito ni Yozen para sa sariling kapakanan. Magsasalita pa sana si Yozen na lalaban kina Raichi. Ngunit bigla na lang siyang sinaksak ni Leo sa likod. Kaya namatay din ang kalbo the second na matanda. Hindi rin kasi pabor si Yugo sa ginawa ng boss nitong si Yozen. Kaya masaya sina Raichi at ng dalawa pang Zaibatsu dahil magagawa na daw nilang ma-develop ang mundo. Pagpasok ni Yoko sa kwarto ay nakita niya ang patay ng lolo. Lumapit si Raichi na sinabi sa babae na namatay daw si Yozen dahil sa heart attack. Kaya huwag itong lalapitan at hahawakan ng babae. Dumating ang iba pang boss ng dalawang Zaibatsu at ipinaliwanag sa babae na oras na para matapos ang paghahari ng kanilang Zaibatsu. Galit na inutusan ni Yoko na patayin ni Leo ang mga kaharap. Ngunit sinabi ni Leo na pinagsisilbihan lang niya ang sarili, kaya walang nagawa ang babae hanggang umalis sina Raichi para magpakita sa mga audience ng tournament. Nang maiwan na lang sina Leo at Yoko ay sinabi ni Leo sa babae na oras na para ito naman ang maging slave ng lalaki. Magdadakdak pa sana ang babae pero natakot siya nang mag-wall slam si Leo at nasira ang pader. At dahil si Leo na ang boss ay tinanggal niya ang pantalon at ginawang alipin sa sarap si Yoko na napanganga sa lechon. Pagkatapos ng tournament ay bumalik ang dating buhay ni Yuya. Kausap niya si Taba at mag-isa na lang ulit sa apartment niya. Ang maganda ay nagkaroon siya ng 300 million yen dahil sa pagkapanalo nila sa tournament. At simula daw noong ma-expose siya sa labanan ng mga halimaw, ay naging palaban na din siya kapag may nakakasalubong siyang siga sa gabi. Matagal na wala na silang kontak ni Hitomi pero isang gabi ay nakatanggap siya ng text na magkita sila sa basurahan. At pagkakita sa babae ay masaya si Yuya lalo na nang makitang nagpapagaling ang kamay ng babae na naibalik din. Nagpasalamat si Yuya dahil sa natutunan daw na pagiging matapang base sa mga ipinakita ni Hitomi. Lumapit si Hitomi na inakala kung na-inlove si Yuya sa kanya.
Ngunit sinabi ni Yuya na pagrespeto daw niya ito kay Hitomi bilang isang tao. Walang ano-ano ay biglang hiniwan ni Hitomi si Yuya. Kaya duguan na bumagsak ang lalaki. Saka sinabi ni Hitomi na wala siyang idea kung bakit pero inutusan daw siya ni Raichi na patayin si Yuya. Saka malungkot na nagpaalam ang babae sa patay na katawan ni Yuya. Sumakay siya sa naghihintay na sasakyan doon at pagpasok sa loob ay naiiyak siya pero hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos ng 2 taon ay ipinakita ang isang special na lugar sa Tokyo kung saan malayang nakatira ang mga brute na tao dahil sa eksperimento na ginawa ng Bureau. Saka din ipinakita ang ilang mga halimaw na sasali sa bagong tournament. At ipinakita din ang nakahod na kamukha ni Yuya na sinabing ang mananatiling panalo ay ang may pinakamalakas na pangil tulad ng ekspresyon ni Hitomi. At natapos ang series. Ngunit hindi pa tapos ang series dahil maghahanap si Yuya ng isang brute na mas malakas pero mas mabait kaysa kay Hitomi.